Okay, the session is now being recorded. Okay, so we will be discussing again the digital modulation technique, no? So actually, unang common ASK, FSK, then later yung FSK, no? So ano nga ba ulit ang digital modulation? As a recap or recall, when we have a communication system, then we are transmitting digital modulated signal. So this is the information na sinisend natin in terms of binary. Then if you will look sa kanyang waveform, ito ay naka-square wave. And nakikita naman natin, yung digits na sinisend natin dito is along with the carrier. Okay? Now, we have three types of modulation. It will depend on the type of transmitter or transmission, no? Okay, ito yung ASK, ito yung counterpart ng tinatawag natin na amplitude modulation. Then this the FSK, the frequency shift keying, and the phase shift. Ito yung may 8, 16, 32, and 64, no? So, therefore, depending on the carrier wave and kung ano yung modulator na gagamitin natin, yun yung magiging outcome or output natin. Now, as you notice, guys, this is the diagram of digital modulation. So, what did you notice here? Okay, we have input data. Ito yung input data. Usually, ang kinakailangan natin dito in terms of digital signal, no? Ngayon, ipiprecode niya para mag-binary encoding ka. Then, ito yung carrier na analog. Di ba? Buffer, ito yung nag-isolate. May mga inaalis siya para bago pumunta sa modulator. Now, bandpass filter, may range tayo ng frequency na sinusunod. Okay? So, may frequency tayo na sinusunod, no? May range siya, kaya may bandpass. Then, the power amplifier to boost the signal to be transmitted. Now, the media usually, kapag digital modulation, ang common na ginagamit is the mga twisted pairs cable. Yes, nakikita ba yung aking ano? Wait lang. Wait lang ha. Kita ba? Ay, sorry, sorry. Sige, sige, sige. Okay. Let's start again, no? Now, as you notice, from the start, ang topic natin is all about the digital modulation. When we say digital modulation, the signal is being transmitted between two or more points, no? Sabi ko nga, ito ay digital modulated analog signal. Bakit may analog? Kasi may carrier. So, if we are transmitting two more points, yun yung tinatawag natin na communication system o communication, no? Now, as we go along, you can notice that etong part na ito yung information na kung saan ito yung binary signal, no? Ito yung digital modulated signal, ito yung tinatawag natin na carrier na analog. So ngayon, depende sa modulator mo kung ano ang magiging output. Ito yung counterpart ng AM, counterpart ng FM sa analog, at ito yung PM. Pero itong phase shift keying nahahati yan sa 8, 16, 32, 64, and so on, so forth. No? Okay? So, yan ay pag sinabi natin na digital modulation. Now, what else? At take note of the waveform, no? Nakikita naman natin, later makikita nyo, no? Ito yung circuit or the diagram, no? Ang input data usually is analog. Let's say ito ay 1010.
Now, ito yung meron tayong process na binary encoding na i-code niya in terms of 1010. Itong clock, ito yung for synchronization. Usually, itong clock, ginagamit to for synchronization. No? Ang purpose ito, to synchronize. No? Para maayos yung magiging coding natin. Now, the carrier is an analog signal. The buffer is used for isolation. Etong bandpass filter, ang tawag dyan, meron tayong meron tayong range ng frequency na inaalaw na pwedeng pumasok. Then the power amplifier is to boost the signal for transmission. Now, itong media, usually kapag nagpapadala tayo, gumagamit tayo ng twisted pair. Itong twisted pair, pwedeng shielded twisted pair, pwedeng unshielded twisted pair. At yung UTP, yan yung ginagamit natin na may RJ45. Yung ginagamit natin sa internet, sa LAN, local area network, no? Now, minsan gumagamit din tayo ng optical fiber. Pero pag optical fiber, meron ka kasi sa optical fiber, meron ka ditong converter na maglalagay ka dito ng tinatawag natin na possible na LED. Like yung LED is light emitting diode, kino-convert yung electrical signal to optics. No? Usually ganyan yung ating ginagamit, no? Okay, ito na noise. Ideally walang noise, pero sa reality talagang nagkakaroon lalo na sa transmission channel, no? Okay, yun yung sa transmitter side. Now, ganun din naman sa receiver. Syempre may filter ka, i-receive niya yung range na i-allow niya, amplifier mo para naman amplify pa yung signal. Then bago to i-demodulate ang demodulator kasi is returning to the original signal. Meron din siyang decoder na i-decode niya to to a signal na digital frame or digital signal. But take note, meron siyang synchronization din. But before we synchronize, we have a filter na kinakailangan din natin malaman kung ano yung range na pwede niyang i-filter. So that is called the block diagram of the digital modulation. I hope na naging klaro itong part na ito, no? Now, ito na-discuss ko na dati kapag sinabing bitrate, rate of change ng digital signal. Pag baud rate naman, yan ay after the signal has been modulated. No? Kasi lalo sa ASK, mahalaga yan, no? Mamaya makikita natin yan sa mga FSK. Anyway, ang bitrate, F sub B ang kanyang parang pinaka-symbol or ang kanyang notation. Data rate ang tawag din dyan, kbit per second. And baud rate is baud mismo. Symbols transmitted per unit time o yung signal that is being transmitted after modulation. Okay, as you notice, meron ka ditong frequency. Then the time. No? We have 10,000 bits per second. Kaya yun yung mangyayari din sa part na yan, no? Okay? Now, the baud rate, yung FB kasi, yun yung mismong bit rate na divide mo sa number of symbols. Di ba? Kaya may mga number of symbols tayo, no? Later, magkakaroon tayo ng mga example problem din kahit pa paano. Ang equation kasi ng baud is the FB log 2M. So imagine na the formula. Kaya pasasabi natin din also, kasi yung N is equal to log 2M o log base 2M, no? Where M is the coding level, no? And log 2 base N is the number of bits of a coding level. Halimbawa, meron kang ilang bits, halimbawa, meron kang log base to 3 or log base to is equal to 3, no? Hindi natin alam ito, for example, no? So basically, meron kang 2 raised to 3
is equivalent to 8. Possible. Ito lang M na to, ito na yung M area ang tawag dyan or coding level. So meron kang 8, ito yung coding level na gagamitin mo. So meron ka mga 8 possible combination. No? So basically, ganyan yung mga formula natin kapag dinedetermine natin yung bid and baud rate. Okay, alam pa yung mga dapat nating matandaan. Ito, na-discuss ko na later. May-discuss ko pa nung mga nakaraan, no? So, review lang tayo ng ASK. Pag sinabi nating ASK, on and off keying, ang kanyang bit rate, tandaan nyo, is equivalent to both. Kasi di ba kung naalala nyo, yung formula natin, FB, di ba, naalala nyo, that is the baud rate, kung di ba, if we will recall the formula that we have, ito yung formula niya. Baud is equivalent to uh, or FB is equivalent to baud log to M. So, ibig sabihin, if we will define this, ito yung kanyang pinaka-formula. Or pwede ko masabi na baud rate divided by N. Yan yung pinaka-formula no, ng ating bit rate. Kaya kapag dumating tayo dito sa level na ito, halimbawa, determining the ASK o equal yung bit rate sa baud rate. So most likely 1 ito. 1 yung kanyang end, no? Kapag ang n mo is 1, ibig sabihin if n is equivalent to 1, therefore pwede ko masabi ang log 2 base m na equivalent to 1, so 2 raised to 1, meron ka lang 2, no, possible combination. Na yan yung logic 1 and 0. Ano yung dalawang na yan? Yan yung logic 1, yan yung positive. Logic 0, yan yung negative, no? Depende sa pero yan yung kanyang output. Kaya masasabi natin ang ASK, dalawa yung kanyang possible output, no? Mag-iiba mamaya pagdating ng phase shift keying. Pero tandaan nyo lang yan, no? Yan din yung tinatawag na Nyquist bandwidth. Okay. Ito yung mathematical formula. As you notice, this is, kapag minultiply mo ito, yan ay A over 2 cosine omega C of t. Where omega C of t is 2 pi f of c t. No? Ito kasi tinatawag na carrier frequency. Di ba? Now, as you also notice, kapag ito ay minultiply man natin, ayan ay Vm sub t, then A over 2 cosine omega C of t. So, yan yung kanyang mathematical formula to determine the voltage or the ASK equation. No? Pero sinimplify na lang natin, so naging ganito, no? Nilabas yung A cosine omega C of t, no? Para ma-recall o matandaan natin yung pinaka-formula. Okay? So now, as we continue, ito yung ating omega C of t, ito yung angular frequency, 2 pi fc of t. Ang kayang unit is radian per second. Radian per second, no? Okay, this is the signal of an ASK that has been transmitted. So basically, itong A omega, di ba sabi ko nga may dalawa lang tayong output. Kasi nga, 2 raised to 1 is 2. Kung na-recall nyo kanina. So every time na magwa-1 ka, doon ka lang nagkakaroon ng carrier signal. So 0 ka kapag, flat 0 kapag wala talaga. So yun ang tinatawag na ASK or the amplitude shift keying. Ayun. May tanong ba kayo guys bago tayo magpatuloy sa ating lesson when it comes to the amplitude shift keying? Okay. Next. Ano ba yung amplitude shift keying? Ayan, no, guys, nakikita natin. Ito yung carrier. O yun yung carrier na tinatawag. Analog to, analog ang characteristic.
ito yung ano, modulating digital wave. So pag pinadaan mo yan sa isang modulator, dahil zero to, o di wala, flat signal siya. O di ba, zero. Pero one, doon lang siya nagkaroon ng carrier. So yun yung ibig sabihin niyan, no? Ng ASK. And mathematically, yan yung may signal na formula equation ng ating ASK, no? Na kung babalikan natin, the ASK formula, ayan, A cosine omega C of t. Yan yung amplitude. Ito yung modulated wave. Combined with the amplitude cosine omega C of t. Na kung titinan mo, ito yung, kumaga sa ano, ito yung modulated signal. Ito yung carrier. Kasi nga, yan ay angular uh, frequency na 2 pi f of c t, which is analog, no? So, I hope yan ay maliwanag sa atin when it comes to the amplitude shift keying. Okay? May katanungan ba so far? Just let me know. Now, again, no? Alam naman natin, the formula kapag sinabi nating baud rate, no? Ayan ay FB divided by N. 'Di ba? Pag sinabi nating baud rate, that is FB divided by N, or simply the FB divided by the log base 2M. Now, kung sakali, no? Kung yan ay tinatawag natin na pinapahan pang baud rate, alam naman natin na ang N natin ay 1, naging equal. Bakit? Kasi if you will look at the log base 2M, no? Meron ka lang N na number 1, so 2 raised to 1, that is 2. So therefore, masasabi ko na ang FB mo, na yun din ang baud mo, na yun yung 10 kbps. No? So again, ito ay bit per second. No? Bit, ito naman ay symbol, no? Per unit time, di ba? So yan yung ating unit pag sinasabi nating baud. I hope yan ay maliwanag sa atin, no? So 10 kbps din yung answer dyan. Okay? Okay, dito tayo sa ano. May katanungan kayo guys so far? Do you have any questions? Okay. Do you have any questions? Paki-ano naman, no? Paki-thumbs up kung maliwanag yung ASK bago tayo magpatuloy. Okay, so very good, no? Let's continue for the frequency shifting. Ang FSK naman, FM to, constant amplitude. Kasi yun din yung characteristic ng FM. Similar to FM, no? Except that the modulating signal is a binary signal. Kasi sa FM, analog. No? So, now, ano ba ang itsura niyan, no? Kung makikita natin yung kanyang system. May tinatawag siyang ano, mark frequency for logic 1, space frequency for logic 0. Take note of that, no? Yun yung kanyang kumbaga sa ano, yan yung parameter ng isang FSK. Now, this is the formula of the FSK. What did you notice? Ito yung carrier. Ito yung omega C of t. No? Kung you notice, ito yung tinatawag natin na frequency deviation. O yung pagbabago mismo ng waveform, no, ng kanyang frequency. Ito naman yung binary signal. 'Di ba? Ito yung carrier usually. Kasi kapag inano mo ito, kapag tinanan natin na mathematically, ito yung BC cosine 2 pi FC plus VC. Kasi kung titingnan mo ito mabuti, yan yung kanyang ano. So, dahil ito, i-multiply mo ito, pati ito. Diba? So, meron kang VC ulit
cosine 2 pi fc Vm sub t. So, ibig sabihin, makikita natin yung kanyang formula na common sa kanya parehas yung 2 pi fc. No? Kaya, ayun nangyari, no? So, anyway, in this scenario, makikita din naman natin na this signal, na meron tayong carrier, tapos meron tayong FSK waveform. Okay, so ngayon, ito yung kanyang ayan, logic 1 and logic 0. So, paano natin malalaman? Nagkakaroon ka ng frequency deviation ng carrier every time na nagma-mark frequency ka. So, pag space ka, walang change, walang frequency deviation. So, nagkakaroon lamang tayo ng frequency deviation every time na nagwa-1 sa binary input. Yun ang magiging output ng isang FSK pagdating sa time domain. Frequency deviation, tandaan nyo, is the difference between either the mark or the space. Kaya may formula tayo dyan, no? Para malaman mo yung change of frequency. No? Halimbawa, mayroon kang 20 kHz na mark. Then, ang space niya is 0. So, magiging deviation mo is 10 kHz. Yun yung mag-iiba from 20 na nakamark, no? Tapos, kung from 0 na space, 10 yung change of frequency. So, ganun yung nangyayari. Pagdating naman sa ating frequency deviation, ito na pag na-discuss sa inyo ng COM1, no? So, ano pa yung mga dapat matandaan? Equal din ang baud at bitrate. Kasi nga, bakit equal? Dalawa lang kasi ang output nito. Ang output nito, logic 1, na yun yung mark frequency. Then logic 0, yun yung tinatawag natin na spaced frequency. Kaya kung makikita natin, dun sa formula, the baud, the bit rate over n is equivalent to f sub b log base 2m. Alam naman natin, para makuha natin yung formula lang yan, no? Meron kang, isa lang naman ng ano mo dito, log 2 base m, no? So, meron ka ditong meron kang 1, no? Na n, no? So, basically, kung titignan natin, 2 raised to 1, meron kang 2 possible output. At yan nga yung logic 1 and logic 0. Kaya equal yung baud natin. Kaya equal si bit rate at si baud rate. Ngayon, kapag sa bandwidth, kung naalala yung Carson's rule, bandwidth is approximately twice the sum of the bit rate plus the frequency deviation. Yan yung ating pinaka-formula pagdating sa bandwidth. No? That is the, kumbaga yung magiging bandwidth ng iyong frequency. Depende sa bit rate at sa magiging change of frequency natin or tinatawag na frequency deviation. Okay? So, I hope na yan ay klaro. Ayan yung mga formula natin. Okay, so ito, alam naman natin, ang frequency peak deviation, minimum bandwidth, alam mo, meron kang mark frequency na ang ating f sub m is 49 kHz. Tapos yung space frequency natin ay 53. Ang input rate natin ng bit rate, 2 kbps. O, ano ba ang baud muna? Baud rate is the bit rate. Kaya masasabi natin, ang baud rate ay 2 kbps din. Pero kung gusto natin makuha din yung ibang values, halimbawa, ito, FB over N. Alam naman natin, gusto nating makuha yung frequency, yung bandwidth. Ang bandwidth kasi is twice, approximately twice, the bit rate plus that frequency deviation. Now, paano natin makukuha? Una, kailangan malaman yung frequency deviation. Ang frequency deviation, kumbaga sa kung naalala natin, yan ay f sub m
plus f of s divided by 2. Di ba? Kung may 20 tayo, plus 0, di ba? So, ang gagawin lang natin, i-add lang natin yung 49 plus 53 divided by 2. So, ano bang value niyan? Using my calculator, wait lang kunin ko yung calculator ko. Kapag binultiply, kinumpute natin yan, 49 plus 53 divided by 2, meron kang 51 kilohertz. O, yun yung ating change frequency deviation. Now, determining the bandwidth, we have approximately twice of the bit rate. Ang bit rate kasi natin is 2 kbps. 2 kbps yan. That is 2 kbps plus 51 kilobit per second din, no? Kasi kbps yan. Now, para makuha natin yung bandwidth natin, so i-add ko lang yan, no? Plus 2 times 2. So meron kang 146 approximately na bandwidth. Kilobit per second or hertz, but 1 kilohertz, no? Yun yung magiging bandwidth natin. So yun yung bandwidth natin, range, no, ng ating bandwidth, no? Depende sa ating formula. Ayun, naklaro yung part na yan, no? Now, this is the modulator. Tingnan natin, no? Every time na nagwa-1 ka, doon ka lang nagkakaroon ng by the way, ang tawag dito, kasi ganito yan, guys, no? Ito yung, ang T sub B, yan yung time, bit per unit time. So, 1 over F sub B. Tandaan niyo yung formula lang yan. Ngayon, para makabuo ka ng isa, kumaga sa isang bit time bit para makabuo ka ng 1, isang T sub B para makabuo ka ng 0. So, yung isang session nito, ito para makita nyo, no? Extend ko lang ito. Yung isang ganito niya, ang tawag doon is T1 or T sub 1, time 1, no? Okay. Ngayon, ang tawag natin dyan is highest fundamental frequency. Dyan sa part na yan. Ngayon, kung 4 yung kikilalanin mo, o 4 ang kanyang kikilalanin, no? Ibig sabihin, kung 4 yan, halimbawa, yan, ito yung 0. Okay. Automatically, kung ito ay T1, so parehas lang, so pwede ko masabi na ito ay twice of T1. Yung isang buong ganito. No, kaya kung titiran mo, 4 to, 1, 2, 3, 4, masasabi ko yung ating frequency dito is FB divided by 4. So, ibig sabihin, meron yang may ibig sabihin yan, no? Okay? Kaya meron itong FB over 3, merong FB over 2. Meron lang isa lang. 'Di ba? So, basically, ganun nangyayari, no? Para makita natin yung FSK output modulator. Okay? Question? I hope na yan ay klaro sa inyo. Any questions so far? Okay, next. Using the Bessel function, ano ba yung F sub A? Yung kanina, naalala nyo, di ba, guys? Kasi ito yung ito yung T sub B. Ito naman yung T sub B. Let's say ito, no? Okay. Yung isang ganito, T1. Ngayon, alam naman natin, ang T sub B is 1 over F sub B, bit rate, no? Bit time ang tawag din, no? Now, ang tawag naman dito is fundamental frequency kapag kung titignan mo yung carrier niya. That is, yan yung F sub A. Highest fundamental frequency. No? So, yan ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, kung ang highest fundamental frequency mo, FB divided by 2, yan yung ibig sabihin. Pero pag sinabi ko na FA, FB over 3,
Ang ibig sabihin nito, meron akong 3 bit time. Kasi ito yung ating signal. Ayan. Na 1, 0, 0. So, kung titignan natin, meron ka ditong T sub B. Isang di ba? So, ngayon, ito yung isang fundamental frequency. So, therefore, maliwanag, the highest fundamental is depende dun sa kanyang So, ito yung FA mo. Depende sa magiging value natin. Yan ang tawag diyan is the Bessel function. Okay? Bessel function yan. Ngayon, bakit ito naging uniqueness? Kasi, yung H kasi is the modulation index. Now, ito ay tinatawag natin na frequency deviation in hertz. Ito, frequency din, hertz din, or beat per second. So, cancel. Kaya unitless, no? Or pwede rin masabi, ang H is the absolute difference or absolute value, the difference of the Fm minus Fs divided by Fb, no? Kung meron ka kaninang let's say 53 or 49 for example, kilohertz minus 53 divided by the Fb of 2 kilobit per second. Alam naman natin kapag ganyan, ito negative 4 divided by 2. So absolute value 4 na lang divided by 2. So meron kang 2. Yun ang aking magiging modulation index. So depending on the Bessel function. So basically ganun nangyayari, no? Okay? Question on that part? I hope yan ay klaro, no? Para naintindihan mabuti yung FSK. Ito na example ko na. Ito yung example kanina, no? Anyway, dito tayo sa ito yung transmitter ng FSK. So actually, ang tawag dito sa BCO, associated yung BSO, sa voltage controlled oscillator ang tawag dyan. So yan ay tawag dito associated sa FSK na meron kang tinatawag na K1. Parang yan di ba? K1 hertz divided by volts. Kaya may formula tayo. The deviation is the product of the modulating signal times the K1. K is the deviation sensitivity. Tandaan nyo, deviation sensitivity yan. Hertz over volts. Natandaan nyo, no? Hertz over volts. So, yun yung kanyang Kaya, kapag tininan mo mabuti, no, ang unit ito is volts multiplied by hertz per volts. Cancel pa rin yung Kaya ito, parameter to, no? Deviation sensitivity ang tawag. Okay, so meron tayong FSK. Yan is usually the FSK transmitter, no? Now, ang receiver natin, itong PLL is the phase lock loop. Ano bang phase lock loop? Ang concept ng phase lock loop ay ito, no? Again, this is a phase lock loop. Okay, ano ba yung phase lock loop? As you notice, meron ka ditong feedback element. Ito yung feedback element mo. No, voltage controlled oscillator. Itong phase comparator, i-compare niya yan dito sa papasok. No? Test then amplifier. No, amplifier. Pwedeng operational amplifier din, no? Or an example of an amplifier. Pero yan yung phase lock loop, demodulator. So yan pala ang konsepto ng FSK. Pag nagbuo ka ng isang phase lock loop, nagkakaroon tayo ng reference signal, which is the signal coming from the voltage controlled oscillator, and dun sa signal, dun sa incoming frequency. Na yan ginagamit to demodulate the binary FSK signal, no? So that is an example kapag bibili ka lang mga FSK receiver, may makikita kang ganyang
device na nasa loob ay isang phase lock loop. Now, if you will look the diagram of an FSK, it is non-coherent. Meaning to say, meron ka lamang dito na nag di-divide ng power, then you will detect the envelope. Ibig sabihin ng not coherent, not PLL carrier. So wala siyang parang feedback element. No, direkta lang sa amplifier. Direkta lang sa amplifier. Unlike dun sa kanina na coherent, meron siyang phase lock loop, merong feedback. Ito, dire-detect lang yung envelope. No? But that is also an example of an FSK receiver. No, so pag tinanong kayo sa board, how do you call an FSK receiver that has no phase lock loop carrier? The answer is non-coherent. Non-coherent. Now, pag tinanong tayo, ano yung usually na ginagamit as a feedback element in a phase lock loop, the answer is a voltage controlled oscillator. No? So most likely, those are questions asked in a regular ECE board exam. No? Para lang makita yung knowledge mo in terms of modulation. No? Now, ito guys, no, as you can notice, dito, nagkaroon tayo ng coherent. Pero yung coherent natin is a filter. Amplifier ito, no? Then the modulator, no? Yun ang ginamit natin. Ang frequency shift keying, if you will compare sa performance sa PSK or QAM, mas superior ang QAM at PSK, no? Although ginagamit sometimes sa mga digital radio but not practically because of low cost or low performance, although it is low cost, no? Then ginagamit din for asynchronous data modem. Ibig sabihin asynchronous, hindi simultaneous, no? Na pwede ginagamit for voice band telephone line or datacom over analog, no? Although ito yung ating signal again of an FSK. I hope na yan ay klaro. Okay, so I think na-discuss na natin yung ating ASK at FSK. That is very important. Now, doon tayo, kasi ni-discuss ko ngayon, yung circuit. No? Although nare-recall din natin, yung ibig sabihin nito, yung minimum shift keying, ang tawag din dyan, continuous phase shift keying na may synchronized input binary. Ang requirement niyan, circuit synchronization. Yung nga lang, mas expensive. Ito yung MSK. O, di ba? Nagkakaroon din tayo ng phase shift keying. Pero it must be synchronized. Unlike with the phase shift, na gumagamit na tayo ng M-airy modulation. Kaya naiiba na dito yung FB natin sa baud rate. Tandaan nyo, unlike sa ASK at FSK, the bit rate and the baud rate are equal. For the phase shift keying, nag-iiba na. Kasi nag-iiba na yung possible output natin. No? Now, tandaan nyo dito, sa binary PSK, ito na, ito yung sinasabi ko kanina. Dahil doon sa formula natin na baud, di ba may FB ka, then the baud rate divided by N, where ang N natin is the log base 2M. Now, kung ang N mo ay 1, M mo ay 2. Pero kung ang N mo ay 2 na, for example, ang N mo ay 2, basically, ang mangyayari, 2 is log base 2M. So basically, ang nangyayari, or 2 raised to M is equivalent to 2. So basically, kapag ganyan, 1 na ito. Kasi kapag nilag mo to, M log of 2, then log of 2, so nagkakaroon ka ng value na 1. So basically, 1, no? 1 na yung ating magiging M, no? If N is equal to 2. So, ibig sabihin, FB mo, pwedeng baud divided by 2. Yan na yung magiging Ngayon, nagiging 3 siya kapag 8, tumataas yung 3. Halimbawa, ang N mo ay 3. So, log base 2M is equivalent to 3. So, 2 raised to 3 is equivalent to 8.
So, ganun nangyayari, no? So, nagiging 3 na yung M mo. Kapag 2, yung value ng N mo is 3. So, both divided by 3 na. So, dito na lang kakaroon tayo ng changes pagdating ng phase shift kicking. From binary, from quaternary, 8, 16, so on and so forth. Pero dito, dahil 1 pa rin naman yung N natin, dalawa pa rin. Dalawa pa rin. Kasi 1 pa rin yung N natin eh. Dalawa pa rin yung possible output. No? Kasi kung titignan mo ito sa perspective natin, 2 raised to 1 is 2 possible output. Yan yung 1 and 0. Na may isang 180 degree, merong nasa 0 degree. Take note of that. No? Okay, ito yung kanyang output. Nag-shift siya between two angles. Tignan nyo dito guys, no? Anyway, ito yung transmitter. Gusto kong ito makita sa inyo, no? This is the data. This is the modulator. This is the reference carrier oscillator. So, para makapag-create ka ng binary phase shift transmitter, kailangan mo ng modulator para magkaroon ka ng PSK. Ang tanong, what is the circuit of a modulator? Dito papasok yung circuit ng balance modulator. Ito yung sinasabi ko na balance modulator. Na anong napapansin nyo? Similar siya with the rectifier, 4 na diode, no? Kung may carrier ka dito, no? At ito yung data in natin. Pag pumasok ka ng modulator, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng modulated output. So, gumaganyan, di ba? Usually nangyayari. Yun yung nagiging output because of this orientation. So, ito yung nagiging ginagamit natin na modulator, the balance modulator. Usually, 4, no? Na diode ang ginagamit natin, no? Sa case ito, meron tayong dalawa. Logic 1, 0. Kaya kung titignan mo, meron tayong tinatawag na phasor diagram. Sa phasor diagram, makikita mo dito yung angle, 0, 180 degree. So, ibig sabihin, dito yung logic 1, ito yung logic 0. So, yan yung, kaya kapag tumingin ka sa constellation diagram, ay ito na ang kanya magiging constellation at respective phasor diagram. Anyway, ito yung tira nyo guys paliwanag ko sa inyo Ito yung circuit. Ngayon ganito, kapag may carrier ka dito na sine omega c of t, ito yung carrier mo. Nang ibig sabihin 0 degrees. Ngayon, natatandaan nyo, parang diode, si D1 saksi dito mag-on, mag-off to. Kaya magiging output natin is also a carrier na 0 degree na sine omega c of t. Okay, sana nakuha. Now, what will happen kapag nag-iba? O doon na bumapalit. Doon na nagkakaroon ng inversion. Okay, ganito nangyari dyan, no? Kapag pumalit siya. Okay, tingnan nyo naman to guys. At negative up, no? Let's say for example, no? Ngayon, baliktad naman. Ito rin nag-on. So, ano tendency? Ngayon, itong sin omega c of t mo, dahil ang ginamit mo is yung D1 at D2, nag-i-invert, nag-shift from 0 degree, ito rin 180 degree. Kaya negative sin omega c of t. Kaya naalala nyo, diba guys? Diba meron tayo dito na cosine omega c of t, or rather the sin omega c of t. Dito yung sin omega c of t. Ito yung negative sin omega c of t. Yung pala kung bakit pala tinawag na negative. Yung pala dahilan. No? Kasi nagkakaroon ka na 180 degrees phase shift. Ito yung 0 degrees. Ngayon, ito naman cosine, syempre. Ito naman yung negative cosine omega c of t. Di ba? So, ayun guys. Sana maliwanag yung part na yan, no? So, yan ang circuit ng isang balance modulator. Kaya,
meron kayong isang activity din na magiging siguro pinaka-seat work nyo is to create using multi-sim, mamaya, a balance modulator na dapat maipalabas nyo sa oscilloscope yung phase shift keying using a balance modulator. So kayo na bahala paano i-modulate. Pwede kayong gumamit ng Tinkercad, pwede kayong gumamit ng multi-sim. Depende kung ano yung mas gusto niyo. Basta provided na makakapag-generate kayo ng output later. Naman, papakita ko rin yung lab experiment niya. Tatlong activity kasi yung gagawin ninyo. No? Anyway, this is the mathematical formula. Anong napansin nyo dito sa PPSK output? Okay, ito, fundamental frequency. Highest fundamental frequency. Carrier frequency. So, ibig sabihin, ito kasi, kapag chinek mong mabuti, ang product of sine is 1 half cosine minus 1 half cosine. Nali-recall nyo, no? So, ganun ang ginawa kung bakit naging ganyan. Kaya nagkakaroon tayo dito ng variation ng frequency. Depende sa magiging carrier frequency natin, no? Basically, yan ang output ng isang balance modulator. Now, this is the phasor diagram. Ayan yung ating logic 0. Okay? Ayan yung logic 1. Ayan na mapapansin nyo rin. Constellation diagram. This is the waveform. Ayan, nakikita nyo yung waveform. So, every time nagkakaroon ng transition from 0 to 1, dun ka nagkakaroon. Kasi ito guys, ito yung isang buong kasi alam nyo kung titignan nyo to guys, no? Ito yung bit time. Ito yung bit time. Wait lang yan. Ito yung bit time, no? So, ito yung TB saka TB. Now, every time nagkakaroon ng transition ka from 0 to 1, so nagpapalit siya from 0 to 180. Kaya nagkaganito. Ayan, no? Nagkakaroon ng transition. No? Ngayon, kapag magkakaroon ka ulit dito ng isa pang waveform, basically, magkakaganito ulit siya. Diba? So, magkakaganito ulit siya. Diba? So, yun. Usually, ganyan nangyayari pagdating sa ating waveform, no? Ng ating BPSK. No? I hope na yan ay klaro para maintindihan mabuti, no? Now, ito yung yung receiver sa receiving end. Meron kang usually nakita yung pattern. Lagi may carrier babalik sa original signal for synchronization. Then ito, kung level converter to 3, kung 2 raised to 3, 8 PSK. Kung 2 raised to 2, QPSK, quaternary. Kung 2 raised to 1, BPSK. Kung 2 raised to 4, 16 PSK. Diba? So, nasa level converter natin yan. Depende sa pinadala sa'yo. Okay? So, carrier detects the generates a carrier that is both frequency and phase. Tandaan nyo, angular modulation yan, yung frequency and phase. So, now, we discussed the QPSK. No? Ano ba itong quaternary or quadrature? Ang tawag dyan eh. The quadrature PSK. What does the quadrature PSK means? Wait lang ha. Okay. So, now, meron ka dito na QPSK. We have 4 output phases. Okay? So, yun yung QPSK. Ang tawag dyan is die-bit kasi na-combine mo na yung dalawang binary input data. Now, ano naman ang baud, nito? Change of, baud. Ang baud rate nito, guys, is FB over 2. O, yan yung ibig sabihin, twice of the baud. Ibig sabihin, ang nakokonsumo nito
dalawang ano, ayan, ayan, yan yung dalawang nakukonsumo nito, no? Kasi nga, 2 rise to output. Mamaya, 3 na kapag, ano, di ba? So, yun yung nangyayari, no? Dyan sa part na yan. Okay? Yan yung tinatawag na quadrature or quaternary. Now, as we notice, ang ginagamit na uh, methodology dito is bandwidth compression. Kasi kinakailangan mo dito ng half ng bandwidth ng BPSK. Kaya nga masasabi natin na twice ng baud yung bitrate niya. No, 2 for QPSK, 3 for 8 PSK. Ganun yun. 4 for 8, 16. So on and so forth. That is quaternary. QPSK transmitter, eto guys, no, nagkakaroon na tayo dito ng ano, I channel sa Q. Ito yung in phase. And ito yung tinatawag na quadrature. Ano pagkakaiba? Tandaan nyo guys, ang QPSK, meron kang binary, meron kang clock for synchronization. Now, meron ka lang dalawang balance modulator. Naalala nyo, sa BPSK, ito, tira nyo to guys ha. Sa BPSK, pag tinanong kay number of balance modulator, meron ka lang isa. Pagdating ng QPSK, meron kang dalawa. So magkakaroon ka pa na mamaya ng ano, mamaya makikita natin ilan sa 8. No, kasi dito, yung action ng balance modulator, ganun pa rin. Kaya isa-summer mo, ngayon, ilan na possible output niyan? Ano, apat? Apat ang output niyan. Bakit? Kasi nga, 2 raised to 2 ka. No, 2 raised to 2. Kaya kung titinan mo, may IQ ka, the in phase, the quadrature, then yung output ng QPSK. Di ba? Kung nare-recall nyo, 0, 0, 1, and 1, 0, 1, 0, 1. Eh, ano ba ang magiging output niyan? Ito na yung quadrature. Isama na natin yung 0, 90, 180, 270. Na ito yung sine omega C of t, negative sine omega C of t. Then cosine omega C of t, negative cosine omega C of t. So kapag nasa quadrant 1 ka, ibig sabihin, sine omega C of t positive, cosine omega C of t. Pag nasa quadrant 2 ka, negative sine omega C of t, cosine omega C of t. Pag nasa quadrant 3 ka, yan yung parehas negative. Negative sine omega C of t, negative cosine omega C of t. Pag nasa quadrant 4 ka, sine omega C of t, negative cosine omega C of t. So yun yung magiging action mo. Ngayon, nahatiin mo yan sa 4. Dahil ito yung quadrature, meron ka ditong phasor. So 90, ito, kumaga sa tagpo 45 degrees. O, tagpo 45 degrees to. Kaya di ba, yan yung ating output eh. So kung taga 45 degrees yan, ibig sabihin, ito, dahil pag quadrant 1, ibig sabihin, 0, 0. No? Yung ating yung ating quadrant 1, ibig sabihin, ano yan, 1, 1. Later, mapakita natin. Pero usually, nahati yan sa 45 degrees. No, 45 degrees sa quadrant 1. Now, ano ba yung ating equation? Ito, sine omega c cubed. So, 1, 1, 2. Ito naman, 0 saka 1. Diba? Ito, 0, 0. Ito naman, 1, 0. So, basically, yan yung ating constellation diagram. Kaya kapag tumingin ka sa constellation diagram, ito yung 1, 1. Ito yung 0, 1. Ito yung 0, 0. Ito yung ating 1, 0. Kaya dito, obviously, alam na natin yung output. Pag 1, 1, 45 degrees. Diba? Pag 1, 0, actually, negative 45.
Pag 01 naman, kung 92 plus 45, 135 degrees. Pag 00, 180 plus 45, 225 degrees. So meron kang 225 degrees. So basically, yan yung ating para malaman natin yung output. Pero thanks to the balance modulator, na meron kang tag-aapat na diode. Di ba? So yung orientation nun, D1, pag D1, D4, on, D2, D3, di ba? Ganon. So ganon din dito. Pero meron kang carrier na 90 degrees. Then, bandpass filter, then Cube SK output. So basically, yan yung diagram of a QP SK. Kaya kung titingnan natin mabuti ulit, ito yung constellation, ito yung sinasabi ko, no? Ito, negative 135, pwede rin pababa. Kung bakit naging, kasi binili ko kanina, 090, pwede rin naman yun. Pero minsan, pwede rin pababa. 090 negative. O pwede rin yung ganon, no? Okay, so, kaya kung titingnan mo ito, ito yung truth table, ito yung phasor diagram. Ayan. Ayan. At ayan. So, di ba tama tayo? Yan yung ating phasor diagram at constellation diagram. Now, titingnan natin guys, no? Tingnan nyo to yung orientation ha. Ito yung ano nga nito guys? Dalalan nyo, ito yung 1-1. Ito yung 1-1. Ang ibig sabihin ng 1-1, sine omega C of t, cosine omega C of t. Ito naman, yung tinatawag natin na 0-1. So, negative sine omega C of t, cosine omega C of t. Ito naman yung negative sine omega C of t, negative cosine omega C of t. Diba? So, ito yung 0-0. Tingnan natin nga guys, no, yung magiging output waveform niya, no, para kita ko lang sa inyo. Yung magiging pinaka-waveform nito. Ayan, no. Ayan guys, nakikita nyo. Ayan. Pero pagdating dun sa kabila, nagbago na. Nagbago na yan, no? Then ito, pagdating dun sa pangatlo, nagkakaroon ng phase shift. Ganun din dito. Kaya kung titinan mo in total, yung kanyang ito yung mga degrees. Yan 225 o yung tinatawag natin na negative 135 degrees. Yan yung ating negative 45 degrees. 0-0. Ayan, no? Basically, yan yung mga 0-1 pagdating natin diyan. 1-1 yun actually, no? Then 1-0, then 1-1, no? Ito yung angle, makikita nyo guys, at 0-0. Ibig sabihin ng 0-0, yan ako, clear ko lang. Pag sinabi iting 0-0, negative sine omega C of t, cosine omega C of t. Ito, sine omega C of t, negative cosine omega C of t. Ito, negative sine omega C of t. Ito, negative to, no? Ito, cosine omega C of t. So, if you will recall, ito yung mangyayari. Okay, nagkakaroon ng phase shift every time nagkakaroon ng transition, no? So, yan yung nagiging angle natin. Sa BPSK, sa quadrature, ito kasi BPSK ito guys ay quick PSK, no? Ano pa yung mga natin? Ayan, no? Pag tuloy-tuloy mo, nagkakaroon tayo ng phase shift. Okay, kaya tinatawag na phase shifting. So again, dalawa ang ating FB over 2. Any question? So far, ito yung receiver. Siyempre, i-split mo ulit yan. Product detector sa receiver lagi. Detection, detector, receiver yan. Low pass ang kailangan natin kasi information na Tapos quadrature and in phase. Pinabalik niya ulit with the clock pagpasok ng binary. So, 8 PSK, syempre, tatlo na.
O FB over 3. Anyway, eto guys, nagkaroon na tayo dito ng 2 to 4 level converter. Ito yung 8PSK. So may 2 raised to 3 hanggang 4 pag 16. May QIC pero may C, yan na yung channel, no? Sa 8PSK transmitter. So paano 'yon? Logic 1, polarity. Logic 0 then polarity. Yung 1 is positive. Negative polarity ang 0. So yung QNI determines the polarity. Well, the C or the C prime determines the magnitude. Okay? Logic 1, 1.307, 0.541 naman kapag logic 0. So ito yung truth table. Paano nakuha yan? Kasi guys, hindi nyo ito mabuti ah. Ito yung 0.541. Okay, ito yung 0.541. 'Di ba? Ito yung 1.307. So ito na discuss ko na last time, 'di ba? Ngayon dahil nahati mo sa walong constellation diagram. Halimbawa, itong 00, automatically ang niya negative sign, negative cosine omega c of t. Pero ang bato niyan dahil 0, alam naman natin na kapag logic pag 0 0.541. So nakikita nyo dito, ito 'yon. Ito 'yon, yung ating 0.541, no? In terms of kung titingin ka dito sa baba, ito 'yon, no? Yan yung negative 5.41, no? Kaya nandito kayo yung 0. Ito na last time na discuss natin. Ito naman, ibig sabihin nito negative kumbaga sa ang Q natin negative cosine or something like kung makikita natin mabuti 011, no? Yung Q natin, let's say positive sign or negative sign or negative cosine, no? The sign. So nandito siya sa part na to sa kanan, no? Kasi kung titingnan mong mabuti, ito yung niya, ito yung saan ba yun yan? Yung channel ng 8PSK. Ito, no? Okay, so titingnan natin mabuti, no? Ito yung part ng transmitter natin. Okay, sin omega c of t. Di ba? Cosine omega c of t sa taas. Okay, kapag 1111 lahat, andito. Okay? Ngayon, tingnan nyo ito guys, no? Tingnan nyo ito mabuti. Ito, sign, positive sign. Ito is positive cosine omega c of t. Ngayon, ito, dahil I 1, ang natin dyan, dahil nasa pagitan siya ng 1.307, pagdating dito, no, you will notice, no, 1.307, positive, no? Kaya dito tayo sa taas. Okay, ito yung 1.307. O tinatawag kasi kung titingnan mo mabuti, balik tayo dun sa no, sa logic 1. Logic 1 is 1.307. So ibig sabihin, ito yung 1.307. No? Kasi bakit? Ito 'yon, no? Yan yung 1.307 na 'yon, no? And ano to, kumbaga sa yan yung magnitude. Ito yung magnitude, yung channel. Ang sinusukat niyan. Yung C and C prime. Ito naman polarity. Okay, so ngayon, ito naman, sin omega c of t, cosine omega c of t. Pero dahil nasa 0 ka, ibig sabihin, 0.541 ito. Usually yun yung kung ito yon, no?
Yan yung kanya magnitude. Okay? Ngayon, paano naman ito? Ito naman, sin omega c of t, pero negative cosine. Ngayon, dahil 0 siya, 0.5401, no? O 0.541. Di ba? Ito naman, 1.307. Then, dahil negative sign, dahil nasa negative. So on and so forth. Ito, na-discuss ko na ito last time kung paano kunin ang truth table. Ngayon, pakita ko lang sa inyo guys yung example no ng ito, baud rate, bandwidth, baud rate. 16 PSK na tayo, apat na yan. Tandaan nyo guys, no, kung isa-summarize natin sa BPSK, yung FB niya is yung baud. Sa QPSK, yung FB niya is FB over 3, yan yung baud. Sa 8 PSK, R2 para rather, FB over 3, yun yung baud. So 16, FB over 4. Ibig sabihin, kung titignan mo ito, meron kang apat. Ito yung T sub B, T sub B, T sub B, T sub B. So ito yung yan yung, let's say, ayan. O, yun yung time 1. Okay, so, yan yung baud rate natin. Na meron siyang apat na bit, bit rate. Okay? Kaya 16 possible output. No? Kaya ngayon, hindi naman ito mabuti. Ilan lang kanyang truth table. Siyempre, papasok yan ng 16. Saan ba yun? Meron kang 16. Kasi hatiin mo to guys sa Yung, di ba, pag QPSK, pag BPSK muna, dalawa lang, either 0 degrees, 180 degrees. Pag QPSK, meron kang 0, 45, meron kang sa kabila, 135, saka 225 degrees. Tapos sa 8 PSK, meron kang 0, 22.5, 45, plus 22, 55, 65, 67.5, meron kang 90, meron ka 112.5, 22, 32, 134 ata, something like that. So, and so forth. Pero dito, atiin mo yan sa, kaya ito 11.5 or 11.25. Ito yung 22.5. Tapos, kung i-ano mo pa ito, plus 11 pala, 33 point something. Then, ito yung kumbaga sa kapag ilan mo pala to, 11, yung niya, wait lang kapag check mo itong mabuti, hatiin mo pa yan, di ba? Yung 16 PSK. So may apat na may tatlo ka. So ito yung 22.5 plus 22, meron kang 45. 67.5 may 90 degrees. Yan yung hatian. Kaya may tatlo ka ditong constellation, phasor diagram. No, ngayon, halimbawa ito, 11.25. O dito yon, ibig sabihin, meron ka dito ka. Magkakaroon ka pa dito ng 11.25. Okay. Tapos, dito yung 33.5. Diba? Or 33.75 rather. Diba? Tapos, nandito naman yung 56.25.
then 78.25. So bibilangin mo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? O yun yung 16 PSK. No? 16 PSK. No? So and so forth. No? Kaya kung titignan mo mabuti, sa kanyang phasor diagram, maraming mga dots-dots ka makikita dyan. No? Hanggang sa makarating ka ng 348. Kasi ito, 0, 0. Ano ba yung sabihin yan? Ibig sabihin ito, 0, 0. 0 yung Q mo, 0 yung what do you call this? The C o yung I in phase. Channel mo ay 0 din. C prime 0. No, yun yung kanyang value. Diyan sa part na yan, no? Okay. So dito, mamaya may ano ko sa inyo, no? Pero yan yung orientation. Now, anyway, bago tayo mag-QAM, kasi ang QAM, next week ko ito i-discuss. Ipagagawa ko muna sa inyo itong saan na ba yan? Wait lang i-ano natin itong Google Classroom. Meron akong ipagagawa pa at isa pa no na pagagawin ko muna kayo ng baka next week ang topic ko is quadrature amplitude modulation. Baka face to face naman tayo next week if ever. So QAM na ang topic ko. So tapos konting pagtalaki sa E16 PSK. Etong modulation COM2 natin. Ito yung gagawin nyo guys. Pakita ko lang sa inyo. No? Meron na akong in-upload dito na laboratory. So ang gagawin nyo dito, meron na ditong instruction. Gamitin nyo itong circuit na multi-sim or pwedeng ProChoose or Tinkercad, bahala kayo kung ano yung pwede. Basta sundin nyo itong diagram. Ito ginawa ko muna yun using the multi-sim. So gumawa muna ako ng multi-sim, nag-produce siya ng ASK. Gusto kong gawin nyo. Tapos, sagutan nyo itong mga tanong. Ano yung carrier dapat? Ano yung message frequency? Gagamit kayo ng oscilloscope. Kaya i-snapshot nyo or i-screenshot nyo yung waveform. Yung output na kailangan natin. Tapos, sagutin dito mga tanong na critical thinking question. And then, conclusion. Yun yung laboratory, laboratory 5. Now, for the laboratory 6, saan na ba yun? Ito. Wala. Ay. Ito naman yung laboratory 6. Tapos may pagagawa pa ako sa isa pang Ito na may laboratory 6. Ay, wala pa pala yung Meron na ba? Sige nga, i-ano natin. Alam ko may nagawa na akong upload ko lang. No? Doon tayo sa COM2. I think may nagawa akong lab 6. Ito. Chatouch lang natin, no? Pero pakita rin din natin. Ano ba yung activity na yan, no? Then save. So ngayon, ito yung lab 6 din naman, guys, no? So yung lab 6 nyo, ay gagawa kayo ng, ganun pa rin naman, simulate. Multi-sim. So ang gagawin ko dito, gamitin nyo itong circuit na to. Mag-construct kayo, multi-sim. Tapos, sagutan nyo rin yung mga required values. Similar with the first. Tapos ito,
yung mga critical thinking questions, and then conclusion nyo. As ito kahit as a group na lang siguro. I-perform nyo to as a group, no? Lahat yung dalawa. Ngayon, ito yung magiging ano nyo, magiging pinaka tawag dito. Ha, sa yun. Yeah. Okay. Ngayon, magkakaroon tayo ng seat work ulit. Pang ilan na ba ito? Seat work number 4, no? Maggagawa kayo ng PSK using ano, pwedeng Tinkercad, pwedeng multi-sim. O, seat work to, no? Seat work number 4. Let me write, no? Okay, seat work number 4. So, seat work number 4 ito. Ang gagawin nyo dito is, ito yung ano, PSK. So, ang gagawin nyo lang dito, guys, is design a BPSK lang muna, no? Modulator using, what do you call this? Using balance modulator, no? Through multi-sim or Tinkercad software. So, screenshot the modulated output. So, ang gagawin nyo lang naman, guys, is a BPSK. Para hindi kayo pahirapan, a simple balance modulator. No? Na makakatulong din sa inyo para makapag-simulate, no? Ng digital modulation. Kasi susunod na topic ko is quadrature amplitude modulation, no? Medyo mahaba-haba din na discussion yan yung QPSK, no? Pero ito muna, i-tackle natin, no? The seatwork number 3. Saan napunta yun? Ayun, seatwork number 3, nandito, no? So yan, guys. Nandiyan na yung lecture, nandiyan na yung pinaka-lab. So, again, ang deadline naman yan yung bago matapos ang encoding naman natin, no? So, mag-set siguro ako ng deadline, siguro baka by July, masend ko lahat ng deadline, no? Then, siguro, if ever, pwede na ba kayong mag-quiz 1 next week? Next Tuesday? So, magdi-discuss muna ako ng QPSK, then quiz 1 after. Multiple choice question naman ang gagawin natin para board exam type. Tapos may konting problem solving din. Okay, kaya ba? Our quiz 1 will be scheduled next week. Ang konsepto, yung error detection, yung mga CRC, yung tinatawag natin na yung mga Bodo, ASCII code, yun yung mga saka itong hanggang BPSK, hanggang 16 PSK siguro. Yun yung magiging topic. So yun yung ating magiging quiz 1 sa susunod na week na face-to-face para talaga makita natin na makapag-aral kayo, no? Okay, any questions so far? I think we can now end the lesson.